Mag-advertise muna ako mga kaibigan, no? Mayroon tayong stock ng dark chocolate ngayon. First come, first serve, magtawag o mag-text lang kayo sa number na ito. 0916-90-00997. Ulitin ko, 0916-90-00997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw. Kaya ina-advertise ko para for your health. Subukan nyo. At para matulungan natin yung mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Ridon gustong ipakita sa impeachment trial kung paano umano lumaki ang ganoong kalaki ang network ni BP Sara. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dapat isama bilang ebidensya ang mga dokumentang may pitsa bago ang 2022 upang maipakita umano ang pinagmulan at paglaki ng yaman ng Vice Presidente. Iginiit ni Ridon na mahalagang masuri ang mga record mula 2007 hanggang 2024 dahil aniya hindi basta aabot ang 88.5 million ang net worth sa 2024 nang walang pinanggalingan. We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current network of the Vice President, which is specifically on an unexplained wealth. Ayon kay Ridon, ang mga naunang record ay mahalaga upang maipakita umano sa impeachment trial kung paano nabuo at lumaki ang network na sa ngayon ay sentro ng aligasyon ng unexplained wealth laban kay Duterte. Paano lumaki? Ang laki ng butas. Ay, nako. 2007, impeachable officer na ba si BP Sara by that time? Diyan sila napakasimpleng intindihin man sana eh. Yung ginawa niya, nung hindi pa siya impeachable officer, bakit niyo isasama? As simple as that. Kagaya yung testigo na i-represent nila, yung 2011, na mayor na si BP Sara, yung sinapak niya ang sheriff, i-represent nila na ebidensya, witness, yung sheriff na sinapak ni BP Sara. Ang tanong, impeachable na pa si BP Sara noong 2011? Diba? Kaya, ako, personal opinion ko lang ito, dito mo makikita na masyadong desperado sila dahil wala sila talaga o kung ano man, napakahina ang kanilang ebidensya. Kung maraming volume ng ebidensya nila, kailang halos walang laman. It does not count. Again, katulad ng kaibigan ko na sinampahan ng kaso. Ang complaint folder ganito. Yung isinabmit sa piskal, inaprobahan naman ng piskal, pumunta sa korte, ganyan kakapal. Nung mag-trial na, talo sila. Dahil yung makapal na folder, complaint folder o information ang tawag doon, halos walang lamang ebidensya. Kaya ang abogado ng kaibigan ko nag-file ng tinatawag na demurrer to evidence. Yung trial hindi na nag-proceed. After na nag-present ng ebidensya, testigo ang prosecution, ang susunod sana yung depensa, yung kaibigan ko.
Kaya lang, dahil halos wala namang ebidensyang naipakita, yung abogado ng kaibigan ko nag-manifest sa judge. Can I file a demurrer to evidence? Yes, you can, sabi ng judge. After 2 weeks, dismiss ang kaso. So, yung trial, hindi na buo. Kalahati lang. Hindi na nag-present ng ebidensya ang defense dahil walang laman yung napakahina ang ano. Ganon ang nangyari sa kaibigan ko. Kaya, itong nakikita ko sa impeachment trial, kahit voluminous yung dokumento o testigo, it does not count. Bakit? Hindi naman siya impeachable officer nung sinapak niya yung sheriff. Ganun lang itong ipapakitang mga dokumento. Hindi man siya impeachable. Dapat, ang ipakita nila, mula noong 2022 hanggang 2024 ba, 25, kung mayroong kayamanan na nakuha ni BP Sara nung vice president na siya, patunayan nila sa korte, yes, unexplained wealth. Kailang ang mga nakuha niyang kayamanan bago siya nag-vice presidente, napaka-simple namang ito na, hindi yung ebidensya sa unexplained wealth ni BP Sara. As simple as that. Kaya lang, sige, tignan natin. Ang desisyon ng impeachment court, kung papayagan ba nila, basa tayo. 1,400 ang nag-react, 1,300 tumatawa, 46 lang ang nag-like, 33 pa ang galit. Halos 98% hindi naniniwala dito kay Ridon. Ganyan sila kano. Basa tayo ng mga comments. So, Ridon, sino bang maniwala sa iyo para kang latang napakaingay? Nakita namin kung gaano na kalaki ang ilong ni Cookie. Yan yung sinasabi ko, sobrang laki ang ilong. Ano pa? Well, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay ni Silo sa Natabangan ug Yero nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang iyang pag-atupan karon sa natabang sa iyaha nga Yero. So muna ni ang Yero nga gitabang nga iatop karon. So kompleto gid na apay plinsin. Yang idunig ka maama. Gabi na ka po. Limbis gani tagka. Gabi ay. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga Yero, so makita gyud nato nga natupan na ang ilang gipatindog ni Silo nga balay. At sa Ginoo nga nakaatop na ko sa akong balay nga akong gipatindog. Salamat sa nagtabang sa Yero. Ginaot nga magpadayon pa para naapadaghang nagulat. Kung wala mo ang nagtabang kay di pa ko makapatindog sa akong balay. So, Salamat ako nagani ang ningkamot ani para makapatindog kog balay. So, ikaw? Salamat sa Ginoo. So ikaw na ani ang nagpatindog. Oh, So para makataod lang mig balay. para makabalay lang mo.
akong bana dagan man siya trabaho, busa ako na ang naningkamot nga magpataod mig balay nga matagaan mig yero. Salamat kaayo. Ug salamat kaayo tag sa mua. Salamat kaayo.